Yun nga po, ang ating pong topic po this evening ay gratitude. I thought it's gratefulness kasi parehong letter G siya. I was on the road po kasi nung binanggit ko kay Coach yung ating pong ah, topic. And so nung i-reviewin ko siya along the way, it's gratitude. Well, sabi nga po ni Pastor Kino, gratitude is the attitude of gratefulness. So tama naman po yun. It's really the attitude of gratefulness. Kaya po, if we are to start na po, bukod po doon sa sinabi ni Pastor Kino, if I may ask po everyone, ano po ba sa tingin niyo po yung word na gratitude? Baka po pwede kayo mag-share kahit konti lang, mabilisan lang po. Kahit one word, Tagalog, English, Spanish. Pastor, being thankful. Yes, being thankful. Tama po. Actually, wala pong mali dyan sa sasabihin. Appreciative. Yes po. Thank you, Sir Rods. Okay na po? Hindi ko pa narinig si Coach LB ah. Okay. Anyway, so gratitude po. The Bible tells us about gratitude. So how to be thankful? What is gratitude? Okay, sabi po ng Bible sa word na gratitude, be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So kung napansin niyo po yung highlight natin dyan, give thanks in all circumstances. Sabi po sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, tayo maging mapagpasalamat sa Diyos. And that is the spirit of gratefulness. And that is gratitude. So giving thanks in all circumstances, it's an act of gratitude. Okay, sabi niyo po sinabi sa 1 Thessalonians 5, verse 16 and 17. Okay po. So, sa pagsasalita po natin ng gratitude, mayroon pong laging nakaakibat na word po yan. Kagaya si Coach Mags po ba yung nagsabi nun? Being thankful. Ako po, Pastor. Yeah, Si Vivian. Si Ma'am Vivian po. Si Ma'am Vivian. Sorry po, wala ako sa screen po ng mga ano po. So, yung being thankful, Ma'am Vivian, sabi niyo po, being thankful. So, every time we speak of the word gratitude, it always comes with the word thank you. Di ba? Wala kasing isang grateful na tao na hindi nagsabi ng thank you. No. Although sometimes it goes with just a smile. Minsan sa smile pa lang nakikita na po yung attitude of thankfulness. Pero mas na-appreciate po kasi yung salitang thank you when it's verbalized. Di ba po? When it's being verbalized. At kagaya po dito sa ating pong company, we're so thankful and we're always expressing that, we're always verbalizing that we are so thankful for the company, for our CEO, for building this company. Dahil through this company, we can be able to help many people. We can be able to be an instrument for many people to be out of debt, out of poverty, and out of luck. So we are so thankful. So every time na mag-participate po tayo at every time na magkakaroon tayo ng BOM, tayo po ang nagtuturo, ay we are always saying that we are so thankful that God established this company through our CEO, and we are also thankful to our CEO for giving himself to establish this company. So tapos na po yun. Yun lang po yung ating teaching ngayong gabi. Thank you. Nakaintindihan na po tayong lahat dyan. Just a reminder na tayo po ay marunong magpasalamat dapat lagi. Kasi yun po yung, alam niyo, isa po yan sa mga values na magpapahaba po ng buhay natin. Kasi when we always say thank you, it releases a good natawag diyan, parang merong something inside of us na nagre-release ng magandang
aura sa atin. At iyan po yung nagbibigay ng magagandang mga hindi kasi taga medicine eh. Nagbibigay ng magandang parang mga cells sa atin upang tayo magkaroon ng isang magandang muka, magandang ngiti, magandang buhay. Kasi we're always grateful for the things na nangyayari po sa atin as what the scripture na binasa po natin tells us, di ba po? So thank you. Tingnan po natin, ano bang mga makikita po natin in the word thank you? Letter T. Tuloy ko na po kasi natawa si Coach. Ay, si Sir Rance. Baka hanggang doon na lang. Okay. Train and teach ourselves to have gratitude. So that's letter T. Train and teach ourselves to have gratitude. So every time that we are thankful, we are grateful. So para po tayo maging ganito, we should thank and teach ourselves to have gratitude in our hearts. So, yan po. Napapractice naman po yan. Kung pansin na natin noon, hindi tayo talaga pala thank you. No? Ngayon, try natin. Subukan natin gawin na kahit sa maliit o malaking bagay man na natatanggap po natin, we say thank you. No? We express gratitude to someone na nag-bless sa atin. Di ba minsan may mga pelikula nga tayo napapanood, di ba, pag may inabot ng isa yung tao doon sa isa at hindi nag-thank you yung inabutan, sasabihin ng nag-abot, "You're welcome." kasi people tend to expect uh, that word din naman of gratefulness sa mga bagay na ginagawa nila sa iba. So, try natin po yun. Testingin natin yung sarili natin na we teach ourselves to be thankful every day, every minute, and every hour of our life. Yan. Thank you. Sabi po, everything that God created is good. Nothing is to be rejected if it is received in thanksgiving because it is consecrated by the word of God and prayer. So, yan po. So, everything that God created is good. Actually, hindi nga lang po good eh. It's perfect. Kaya we have all the time in the world to say thank you. You know? And we are receiving it daw nga po by Thanksgiving. Okay. Number 2, letter H. Humble yourself at all times. Okay, so one of the traits of being grateful, or one of the traits of gratitude is humbling yourself at all times. So sabi po dyan, number 1, control our temper. Number 2, respect and love your parents. Number 3, communicate regularly with your family. Never see yourself higher or greater than the other. Yan. So always humbling yourself, always in the spirit of humility. Tayo po na nandun pa rin yung ating respect, nandun pa rin yung ating pong pakikipag-communicate sa ating pong mga relatives, sa ating mga mahal sa buhay. And especially po controlling our temper. And po, kasi talagang pagka hindi na natin na-control yung temper natin, diyan na nawawala yung gratefulness eh. Diyan na nawawala yung gratitude natin. So, in anything na nangyayari po, just be thankful and humbling ourselves para nang sa ganun po ay talagang ma-exercise po natin ang gusto itong gratitude po sa atin. This is one of the values po na napakahalaga po sa buhay ng isang tao. Letter A. Acknowledge others first. And this is what we do. Ito po yung ating isa sa mga goals sa Rods to Riches na hindi tayo muna, ibang tao muna. We acknowledge others first. We help everyone. Lagi na natin sinasabi, even if he or she is not under our line, ay ginagawan po natin ng paraan na siya ay matulungan kung siya ay nangangailangan ng tulong. We acknowledge others first po muna. Hindi ho lang puro tayo lang sa sarili natin mga pakinabang lang and everything. We will find ways to know more about other people's good character. So that's one po. Kasi sa isang tao, marami tayong matututunan sa kanya.
No, pag may nakilala kang isang tao, kagaya po natin dito, ilan po ba tayo nandito ngayon? Every one of us have our own personal characteristics, unique characteristics na pwede nating matutunan at pwede nating ma-adapt sa buhay natin. So just finding out whatever things na meron siya, whatever good character na meron siya, i-apply mo sa sarili mo, then you'll be good as well. Then find ways to serve others. A good leader is first a good servant. So alam na po natin yan dito sa Rods to Riches. We are to be like that. Yes po ba? Ganun dapat po tayo. Di ba po? A good servant. Hindi lang po tayo leaders, but we are servants. And then always bear in mind to extend help if someone needs it. Don't just watch them. Okay? If there's an opportunity to help, then let's do it. Huwag na nating intayin yung hingin pa tayo ng tulong, hingin pa tayo ng pagkakataon na matulungan sila. If we have the capacity and we know that we are being burdened by the Lord to help, then let's do what is necessary. Yes po? Letter N. Ilan na lang? 4 na lang po pagkatapos nito. Never let others' bad character affect you. Yan. In the crowd of many many people ay pagka meron po diyang mga nakasama po tayo with a bad character, it could affect us. Kaya nga po meron sinasabi po sa Bible na be careful who you listen to. Napaka-importante po nito. It's always being a lesson para po sa amin. Be careful who you listen to because it will affect your future. So, make sure po na yung ating po mga naririnig, yung ating mga nakikita, would always be a good report. No, kasi po pag yan ay good report, yan po ay makakatulong po sa atin. Pero from the people who have bad characters, medyo po yan, hindi po yan magdadala sa atin ng magandang personality. At kasi sabi po, bad company corrupts good character. So kung ito pong mga kasama natin ay hindi maganda ang character, it will really affect us. So choose the people that you would want to be part of your life. But never, kaya nga po sabi, never let others bad character affect you. Right? So be strong and bright in your heart. Stay away from evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and a pure heart. Bad company affects good character. Yan po. So, yan po yung mga guidelines po dun sa sinasabi po natin, never let others' bad character affect you. Okay? K. Kindness must be shown to anybody. Alam niyo, meron pong maling notion po sa mga pastor eh. Ang mga tao po, feeling nila na ang pastor, mababait. Kind people. Kaya nga po yung maraming mga members or mga tao na masyado ang respeto sa pastor kasi sinasabi nila, ay, kasi pastor yan, napaka-kind ng taong yan. Ang kindness po kasi ay ni-require ng Diyos sa lahat ng tao. Naniniwala po ba tayo ron? Hindi lamang po sa pastor, hindi lamang po sa mga spiritual leader, hindi lamang po sa mga pare. Ang kindness Yes po. ang kindness po is a must for everyone. Sabi po doon sa Ephesians 4:32, sabi po doon, be kind to one another. Hindi naman po yun sinabi sa pastor. Hindi po kausap ni Apostle Paul ang mga pastor nung time na yan. Sinasabi po niya sa buong mga taga-Efeso. Sinabi niya, be kind to one another, compassionate, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. So ang kindness po should be seen to every individual.
Yes po ba? Pwede po ba makarinig na yes? Yes. Yes. So, Yes po, yes. so pag daming yes, salamat po. Kaya kung hindi ka po kind, nagkukulang ka ng ingredient ng creation sa'yo kasi ang kindness po should be seen to everyone. Okay, ulitin ko po hindi lang po siya dapat nakikita sa mga spiritual leaders, sa mga pastor, sa mga pare, sa mga imam, at sa mga kung sino pang mga spiritual leaders na nagdadala po ng salita ng Diyos. But it has to be seen to everyone. Okay po? So the quality of being warm-hearted and considerate, yan po ang kindness. Kindness is an act and not just feelings. So paano ba natin i-express yung kindness? Paano natin i-express yung kindness? Hindi lang daw siya feelings. It's an act. Na po, mas maganda po kasi ang kindness best expressed in action. Yes po ba? Di po ba? Ang kindness po is best expressed in Yes action. po. Hindi po sa feeling lang, hindi po sa nararamdaman ka lang na mabuti ka, nararamdaman lang na kind ka, kundi nakikita sa iyo on how you live your life, a life of kindness, nakikita po sa iyo. Yan po yung isang maganda. And then also kindness will always influence others to be thankful. Yan. So nakakahawa po yung kindness. Malakas makahawa po yan. Right? Letter Y. Yearn and learn how to serve others. Yan. So, nasa thank you na tayo. Learn how to serve others. Yearn and learn how to serve others. Alam nyo, hindi siya kasi kung hindi siya naging innate sa buhay mo nung tumutulong ka or nung naglilingkod ka sa iba, well, napag-aaralan po. And I believe dito po sa Rads to Riches, marami na po tayo natutunan on how we can be of service to others. Na magkaroon tayo ng servanthood attitude. Especially kung may mga missions ang Rads to Riches ay talagang selfless yan. No? Magbubuhat ka ng kaldero, magbubuhat ka ng tray, isa-serve mo sa mga indigent people. No, minsan tatabihan mo pa sila habang kumakain sila, makikipagkwentuhan ka sa kanila, ipaparamdam mo sa kanila na talagang importante sila, no? Mapaparamdam mo sila na special sila, na hindi sila na wala ng pag-asa yung buhay nila. Pero nandun ka to serve them and to influence them with a kind heart na masasabi nila na may pag-asa pa pala ang buhay. So yan po yung isa sa po natin na maging pag-aralan po natin mabuti. Matututunan po natin yan, how to be kind sa iba. So, be a good example first. That's one. And then number 2 po is set an example for others in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Okay? So, and then be a leader in your heart. Use your hands to build and touch others. Okay, so service. Yan po yung ating letter Y. Yearn and learn how to serve others. Okay ba? And then letter O, second to the last, open yourself to the truth. Okay? So ano po ba yung mga pwede nating makita in the word truth? Sabi po, always be honest. That's truth. Diba po? And every time we speak honesty, we are always yielding ourselves to the side of the truth. So always be honest. Hindi white lie. Ang white lie po ay hindi rin po truth yun. So always be honest in everything. Okay, search yourself. Why do we lie? So pwede nga po nating tingnan yun. Bakit ba tayo nagsisinungaling? Ba't hindi tayo pwedeng maging totoo na lang? Ano po ba yung kailangan natin pagtakpan? Ano ba yung kailangan nating patunayan? Bakit kailangan nating magsinungaling sa iba? Alam niyo po, ito lagi sinasabi ng may bahay ko. Pagka ikaw ay sinungaling, dapat matalino ka. Dapat matalas ang memorya mo. Kasi pagka nagsinungaling ka, create mo lang yun. That's just a creation of your mind. And so pagka ikaw ay pinagtanong-tanong, in-interrogate ka, paikot-ikot ang tanong, dapat
kung ano yung sinabi mo una, yung pa rin yung isasagot mo sa huli. Kasi it is just a creation. It really never happened. Nag-create ka lang ng mga alibi and everything. So, dapat maging accurate yun, especially in the court, di ba? Kapag kinounter-interrogate ka. Cross-examine ka. Talagang palilitawin kung nagsasabi ka ng totoo o hindi. Okay po? So, pero kung ikaw nagsasabi ng totoo, kasi nakita mo yung istorya, alam mo yung pangyayari, at sinasabi mo lahat ng detalye ng mga pangyayari, kahit na paikot-ikutin ka, cross-examine ka man, counter-interrogate ka man, ano man gawin sa'yo, you can never lie. Kasi you are just telling the truth and nothing but the truth. So, ito po, sabi, why are we hiding? Ano pa yung anong tinatago ba natin? Ba't kailangan nga natin magsinungaling and everything? And then, ito po yung sinasabi ng Bible po, sabi po sa atin sa scripture, and you shall know the truth, and the truth will set you free. Alam niyo po, ang sarap mabuhay sa katotohanan. Yan po yung isa sa mga magandang ikabuhay ng isang tao. Yung nabubuhay lang po tayo sa katotohanan. Hindi tayo nabubuhay sa kasinungalingan. Hindi tayo nabubuhay sa pagkukunwari. Hindi tayo nabubuhay sa pretension. Kundi kung ano lang tayo, kung wala kang pera, hindi wala kang pera. Diba? Hindi yung nagpi-pretend ka na marami kang pera. Kahit wala kang pera, magbibili ka ng appliances, i-credit card mo kasi total utang naman. No, kung walang pera, di walang pera. Ganun lang po kasimple yun. At yun ang maganda, may turo din natin sa mga downlines po natin na talagang mabuhay lang po in honesty, mabuhay lang po in truthfulness kasi yun po yung napakahalagang bagay na ipamumuhay po natin. Yes po? Last. Letter U. Yan. Undo all negative words. Okay? So, kung tayo po noon ay nasanay na madalas nagbubuka ng bibig ng mga negatibong bagay, then let's practice. Let's start revealing or declaring what is positive, what is truth, what is of God's perspective lagi. And then makikita po natin that we are living a good life, a life of gratitude, a life of gratefulness. So, at paano po natin gagawin nga daw ito? Sabi, avoid jokes that hurt other people's feelings. It's one. No? So, before, if magaling tayong bumangka, no? Sana kung kagaya ni Pastor Kino na mahilig bumangka, pero lahat ng bangka niya is uplifting. Pero kung bumabangka ka at dinadown mo ang isang tao, then hindi magiging maganda yon. Pero sabi po sa atin, avoid jokes that hurt other people's feelings. Number 2 po, sabi po, don't speak about other people's weaknesses or differences. So when we talk about people, let's just talk about their good traits, about their good personality, whatever things na makaka-encourage sa atin sa buhay nila, and not their weaknesses and differences. Kasi lahat naman po tayo meron nun. Kaya mas maganda po, ipakita na lang po natin when we talk to when we speak about other people, let's just speak of what good they have in their life. And then, lastly po, at ito na lang po siguro iiwan natin, don't entertain gossip. Yan. So, hindi ko na po i-explain po yun. Alam na po natin yan. Don't entertain gossip. Okay? Sabi po, the mother of all virtues is gratitude. Hindi ko po alam kung ano yung father. Alamin natin yan in the future. Pero sa ngayon, the mother of all virtues is gratitude. Yun lang po. Maraming salamat po sa lahat. God bless you po. Thank you, Pas. God bless you too. Thank you po. God bless you po. Thank you, Pas Wilson. Thank you po, Pas. Thank you, Pas. Ang dami na po natin pala. Yes po. O, Pastor Ay, na-apply na namin ang tinuro mo ngayon, ha? Nag-thank you na kami, Yes, ha? thank you po, Thank you din Pas. po. God bless you po. Mm. Yan.
Kaya sabi natin noon, you're the best. Isama po natin yan lagi na nakasama sa thank you. Not just saying thank you, but expressing Thank you, and Pastor uplifting Wilson. You're the best. their spirit. You're the best. Di ba? Basta wag lagyan ng A, ah. You're the beast. Ayan. Baka may mga katanungan kay Pastor Wilson. Sige Baka po, hindi niyo pa- sasagutin po ni Pastor Kina yan. Baka nahirapan pa kayo magpasalamat. Alam mo, yung pagpapasalamat na ganyan, it's really an attitude. It's a choice. Kasi hindi lahat ng panahon, sitwasyon natin ay somewhat worthy of thanks in a sense. But we have to choose to give thanks because that's what the Word of God declares. And everything give thanks. That excludes nothing. Lahat po ng bagay, lahat ng sitwasyon, lahat ng pangyayari, kasama po doon sa in everything. Not on some things, not on several things, not on the majority of things, but in all things, in everything. Magpasalamat po tayo. Kahit hindi mo pa gusto yung pangyayari, magpasalamat po tayo. Dahil lang Diyos alam niya ang mga sitwasyon at kalagayan. Kailangan lang po magpasalamat po tayo. And we continually address our thankfulness or thanksgiving to the Lord who knows everything about us and who knows what's best for us. Kasi may mga panahon na somewhat yung timing ng Lord late sa tingin po natin. Sabi nga, God's timing is always perfect, but it may not be the timing you wanted, but it's the timing that you need. Nagpipray ka for provision ng Lord, hindi dumating sa oras, naputulan ka ng kuryente ang tahanan mo. So, ibig sabihin, mahirapan kayo makatulog kasi hindi nagagana ang inyong air conditioning dahil naputulan nga, or hindi dumating ang inaasahan mong blessing, kaya medyo nagalit sa iyo yung kasera mo, yung inuupaan, may-ari ng inuupahan mong bahay o apartment. So, napakahirap magpasalamat sa Lord sa mga ganyang panahon dahil maaring tingin po natin late siya. Pero even in that circumstance, you just need to thank the Lord. He knows what He is doing, and what He's doing is always for our best. May sitwasyon na panalangin mo na hindi tinugon ng Diyos doon sa ayon sa naisin mo, kasi hindi naman talaga sa obligated to answer your prayers the way you wanted it, because He knows what's best. Ang ating kulang talaga, we as the people ay finite yung ating isip, but God is infinite. So let's just bear in our minds, in our hearts, that to whatever the circumstance, thank you, Lord. Dahil alam mo, Panginoon, kung ano man yung mabuti, anong mainam para sa amin. Hindi natin naintindihan, di mo naintindihan ang mga pangyayari, pero magpasalamat ka lang sa Lord dahil yun ang nais niya. Kalooban talaga ng Lord, magpasalamat tayo. Sa lahat, hindi lang sa iilan. Okay? May provision o wala, salamat. May kagalingan o wala, salamat. May pagpapala o wala, salamat. May solusyon sa problema o wala, salamat. So, in everything, pasalamatan po natin ang Panginoon. Hindi po madali lang po, parang ang dali-dali na sinasabi ni Pastor Wilson sa atin ang kanyang tinuro, no? Parang ang dali-dali, but in actuality, in reality, it's not that easy to give thanks to the Lord, especially when things are not, when what's going on around you in your life is not in your favor, at hindi yun ang inaasahan mo, hindi yun ang pinapangarap mong buhay, and yet we are commanded in the scripture that we should be thankful for everything. Yun ang pong aking may dagdag ngayong gabi. Salamat muli kay Pastor Wilson. Wala Baka na po. Meron pong nagtatanong. Pag wala na po, mag-excuse po ako, uwi na po ako sa Quezon City. wala po ako sa aking station kasi may mga kasama ako na iniintay nila ako matapos po dito sa session natin. Babalik na po kami ng... Magtanong pa po kayo para si Pastor Wilson wala. Kung gusto niyo na po akong pauwiin, wag na po kayo magtanong. Wala Hindi na po ba? Sige na, Pas. Hindi naman tanong yung sa Rads, no? Yung ginawa mo. Pray po natin si Pastor. Ayan po, meron po. May nagtatanong si Pastor Sanjo. Opo, sige po, send ko Recorded po po, sa inyo. Pas.
Sige po, send ko po sa inyo. Friend na po ba tayo sa Facebook, Pastor? Mukhang hindi pa kayo friend, Oo, pero hindi mukhang rin kayo